para raidin ang 43C power plant dahil meron ngang informant na nagsabi na doon gumagamit ang pinagbabawal na gamot ang ating presidente ngayon at ang isang artista. Di naman siya nagtataka na pinasisinungalingan ng PIDEA ngayon yan. Kasi nga, kita mo ha, eto na po yung dokumento kasi sinasabi meron ng lugar kung saan supposedly re-raidin na kung saan gumagamit di umano si BBM at yung isang artista. Okay? Yung 2012 na... Mahina ang video, ang audio? Mahina daw ang audio? Paki ano, totoo bang mahina ang audio o sa kanya lang? Malakas daw, malakas. O, malakas daw. O, sige, diretso po. Baka doon lang sa iba, ha? Pakilakas na lang po sa inyo or gamit kayo ng ano. O, diretso na po tayo. Pinaghihinalaan na gumagamit ng pinagbabawal na droga na si Marcos ay presidente ngayon. At syempre, napakahirap naman para sa kahit sinong taong gobyerno na tumistigo laban sa presidente. Kung ang korte yan, deemed admitted yung dokumento. Deemed admitted po yan. Ang question na lang, ano ang weight ng dokumento yan? Yan ba talaga ay paniniwalaan? Pero sa akin naman, dapat bigyan niya ng weight kasi ang sinasabi lang namang report ay merong number one, isang confidential informant na nagsabi na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang ating presidente. Okay, ba't sinasabi ni Atty. Roque na dapat itong talagang pagtuunan ng pansin at deemed, anong binanggit niyang terms? Ulitin natin ha. Korte yan, deemed admitted. Yan, deemed admitted na yan, yung dokumento na yan. Bakit po? Kasi binanggit na po ni Tatay Digong na nakita niya yung dokumento na yan. At ngayon naman, sabi nila hindi totoo yan. Ngayon, lumabas yung gumawa at nagpapatotoo nung dokumento na supposedly re-raidin po yan noong 2012. At tinanong po natin yan nung na-interview natin si Sir Jonathan. Anong tanong ko? Ako mismo nagtanong yan eh. Ito po ba yung sinasabi ni Tatay Digong na nakita niyang dokumento? At ito daw yun. So ibig sabihin, masyado nang malakas yung ebidensya. Hindi naman ibig sabihin po na pinatunayang gumagamit ang presidente, pero siguro ang ibig nilang sabihin dyan, may malakas na ebidensya para hindi na pwedeng isa walang bahala. Dapat na po itong imbestigahan. Dahil none other than the ex-president PRRD o Tatay Digong yung nagsabi niyan. Tapos kinelaborate pa. Di ba? Dokumento. Deemed admitted po yan. Ang question na lang, ano ang weight ng dokumento yan? Yan ba talaga ay paniniwalaan? Pero sa akin naman, dapat bigyan niya ng weight kasi ang sinasabi lang namang report ay merong number one, isang confidential informant na nagsabi na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang ating presidente. At number two, dahil dyan, naghanda sila na para raidin yung lugar na yon. No? Wala naman pang napapatunayan. Kung hindi, nagkaroon ng surveillance, gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating presidente at naghanda mag-raid na hindi naman natuloy. So ngayon, ang ibig sabihin lang yan, hindi pa rin conclusive ang ebidensya na gumamit ng pinagbabawal na droga ang ating presidente. To be fair. Ayan. To be fair, kita mo, binabalanse natin. Ako rin naman eh. Okay? Sinasabi, posible, di ba? Posible na hindi gumagamit ang presidente natin ngayon ng pinagbabawal na gamot. Ngayon. Kasi 2012 yan eh. Okay? Pero hindi po ako maghuhusga kung totoo o hindi. Husgado na, bahala dyan. Pero since nga pinag-uusapan na ito, nasa Senado na, hindi pwede itong isa walang bahala. Natatahimik lang. Hindi po pwede yung ganun. Diba? Yes, nasa husgado o nasa Senado na, bahala na sila kung anong gagawin nila dyan. Sila ang nakakaalam.
Korte ang maghuhusga dyan, Senado mag-iimbestiga. But hindi pwedeng basta-basta na lang. Di ba? Pero kinakailangan na talaga siya magsalita. Yeah. Hindi pwedeng tahimik lang, tatago mo yung kalat mo sa ilalim ng kama, itatago mo sa ilalim ng carpet, mangangamoy yan. Kahit anong sabihin natin, nasa Senado yan. Parang tae yan. Pasensya na sa mga kumakain ha. Kahit ilagay mo yan sa ilalim ng carpet, mangangamoy at mangangamoy po yan. Diba? Baho po yan, napakalaki eh. Kasi napatutuhanan yung dokumento. Now, bakit? Kasi si Presidente Duterte mismo, kung iko-kumpirma ni Presidente na ito yung pinakita sa kanya rin ang dokumento ng PIDEA nung siya ay mayor pa, double authentication na po yan. Na ang PIDEA noon ay meron ng impormasyon na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang ating Presidente. So dahil hindi naman tayo nasa hukuman, tayo mga taong bayan, ang tanong, gumamit ba ang Presidente nung nakalipas ng cocaine? Pangalawa, gumagamit pa ba siya ng cocaine? Ang dalawa yan, okay? Hindi sa atin ang paghuhusga. In fairness, ayokong husgahan si Marcos. Okay? Ako ay posibleng naniniwala na hindi siya gumagamit. Kayo ba naniniwala? But anyway, dalawa yan tanong. Gumamit ba siya noong 2012 and until now gumagamit ba siya? Ngayon. Well, may mga magsasabi na kung totoong gumamit siya noong 2012, wala nang significance yan o wala nang importansya yan ngayon. Pero sa akin po, meron po. Kasi nga po, tayo mga bilang mamamayan binigyan ng bagong karapatan ng 1987 Constitution. Ito po yung karapatan na makakalap ng impormasyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Tignan nyo po ngayon ang nangyayari sa relasyon natin sa China. Binomba na naman yung dalawa nating barko. Bakit? Kasi ang desisyon ng Presidente talaga makikipag-away na siya sa China kung kinakailangan makikigera. Dapat naman po masiguro natin na yung ganyang desisyon ng isang presidente at talaga namang desisyon niya ng presidente lamang ay ginawa niya nung siya ay nasa tamang isipan. Yon, teka muna. Medyo matindi yan, okay? Medyo may pagkakaiba kami ng opinion dito ni Attorney Roque. Again, hindi tayo nagmamagaling. Sasabihin ko lang yung aking opinion. Hindi ko sinasabing ako tama, siya ang mali, o siya mali, ako tama. Mali ako, tama siya. May konti lang kami pagkakaiba. Kasi sinabi niya 2012 yan. Pero kahit 2012 na yan, may epekto pa rin yan ngayon. Possibly. Sa akin naman kasi, maraming nagsasabi, Coach, di ba may pag-asa rin naman magbagong buhay ang tao? Di ba? Halimbawa, totoo nga na nag-take siya at nagdodroga siya noong 2012. Ano namang issue ngayon? Tapos na yun. Di ba? Ako kasi marami rin akong nagawang kasalanan eh. At naniniwala ako na bigyan natin ng pagkakataon ng isang tao makapagbago. Bagamat sasabihin ko sa inyo lantaran kahit saan pong drug testing tayo makapunta, never akong nagtikim na kahit isang piraso. I'm very, very confident on that. May mga iba akong kasalanan pero yung mga pinagbabawal, yung kriminal, wala po. Okay? So wala po ako sa drug use. Kung nagbago siya 2012 at nagbago na siya ngayon, sa akin wala namang issue na yon, no? Pero dito kami nagkaparehas ni Attorney Roque. Kasi kung posibleng gumamit siya noon, posible din na gumagamit siya ngayon. Again, I'm telling you ito po ang aking punto. Hindi ko pinagbibintangan ng presidente. Ang sinasabi ko lang yung possibility kung gumamit siya before, posibleng gumamit din siya ngayon. Kaya nga para sa akin, lagi kong panawagan sa presidente, kung siya ay naniniwalang hindi siya gumamit ngayon, kinakampihan ko pa nga presidente, kampi ako dito kay BBM, maniwala kayo. Kampi ako kay BBM. Magpa-drug test siya. Na mawala na yung haka-haka ng taong bayan. Kasi kung malinis siya ngayon, magkakaroon siya ng credible drug test, sabay sila ni Tatay Digong sa Luneta, tatanggapin niya yung hamon ni PRRD sa Luneta. At magne-negative siya, wala na pong kwenta yung 2012 para sa akin. May karapatan naman
magkamali ang tao at magbagong buhay. Pero until hindi siya nagpapadrug test, hindi natin maiisip, hindi mawawala sa isipan ng tao na ang posibilidad na siya ay gumagamit pa rin ngayon. Di ba po? Kasi that is out in the open. Nasa Senate na po yan. Hindi yan blinag-vlog lang sa tabi-tabi ng mga ibang vloggers katulad ko, katulad ni Marlica, kung sino-sino pa. Nasa Senate na po yan. Ayan po ay dapat nang sagutin ni President Marcos. Kaya nga po tinutulungan ko po siya, panig pa nga ako sa kanya, kampi pa nga ako sa kanya. Di ba? Ang talaga makakasolve nito, drug test lang. Kasi bakit kanyo? Ang problema natin nasa China. Nag-declare according to Attorney Roque, binobomba tayo ng China kasi tayo ay makikipaglaban na sa China. Isipin mo yun. Paano kung tama yung sinasabi ni Attorney Roque? Na ang problema natin sa China, makikipaggera tayo, pero ang naggawa ng desisyon, nasa tamang utak ba? Ginawa niya ba yung desisyon na yon dahil nang siya ay nasa katinuan niya o nang dahil nakagamit siya? Again, hindi ko pinagbibintangan yung presidente. Kaya lang, meron ng question na ganun eh. Ulitin ko yung tanong ni Attorney Roque. Malaking bagay yan. Hindi natin pwede itaya yung kapayapaan na matagal na nating nakamtan, na bigla-bigla na lang meron tayong away sa China. Naturally, isipin ng taong bayan, yung desisyon bang yan ay padalos-dalos o dahil nakahay lang? O nasa katinuan? Nasa tamang pag-iisip ba siya nung ginawa niya yung desisyon na yan? Yan ang mga katanungan ng mga taong bayan. Ako ayaw ko mapunta tayo sa gera ba? Hindi. Huwag tayong magtapang-tapangan, wala tayong laban sa China. Alam nyo kasi, ito kwento ko lang. Okay? Kasi po, pag ikaw ay nakagamit, hindi po ako nakagamit ha. Ang may share kong experience sa inyo, kasi before, mahilig akong uminom. Okay? I was alcoholic before. Legal po. Legal. Beer at alak. Johnny Walker, Jack Daniels, Pale Pilsen, Emperador. Yan. Legal po yan. Legal. Never ako to make, not even once, ng illegal. Liliwanagin ko lang. Not even once. Okay? Puro legal po yan. Alcohol. Ang problema minsan, pag ako nakainom, akala ko si Superman ako. Akala ko tumatapang ako. Akala ko malakas ako. Tumatapang. Ilan po sa atin, mga kalalakihan, may ganyang sakit. Yung iba naman, nagiging feeling pogi. Pag under the influence of alcohol. Parang lahat na lang ng babae may gusto sa kanya. Pwede niyang ligawan, gusto niyang lapitan, gusto niyang makipagkwentuhan sa babae. May kanya-kanya tayong high. Di ba? Paano kung ang high niya, under the influence, matapang, gaya nung katulad ko. Ang problema, damay-damay tayong lahat. Hindi lang naman to yung nagtapang-tapangan ka kasi lasing ka. Nakipagsuntukan ka, ikaw lang yun eh. Bahala ka sa buhay mo, masaktan ka. Isang pitik ka lang, yari ka na. Ang problema, yung gera sa China, hindi ka pwede magtapang-tapangan dyan. Bakit? Anak mo, asawa mo, anak natin, apo natin, asawa na, kamag-anak natin, tatay natin, kapatid natin, kapitbahay natin, lahat natin, damay-damay tayo dyan. Hindi natin pwedeng isugal yung gera sa China nang dahil sa droga. Again, hindi ko pinagbibintangan na gumagamit, okay? Pero nga para maalis na sa isipan ng taong bayan. Yan na lang talaga ang result. Yan na lang ang dapat solusyon. Kasi alam mo, napakasakit yun. May anak ako eh. Isipin mo kung madadama yung anak ko sa gera dahil dyan sa lintik na droga na yan. Ayoko yan. Sino may gusto ng gera? Di ba? Wala tayong kinalaban-laban dyan. Huwag tayong magtapang-tapangan. Baka high tayo, lalaban tayo dyan, isang pitik lang tayo, baliktad tayong lahat dyan. Buti nga sana kung tayo lang eh.
kung dama yung mga mahal natin sa buhay, kamag-anak natin. Oh. Mahirap magpadalos-dalos sa ganyan. Huwag tayong patapang-tapang, ha? Yan ang problema na pag nagtatapang-tapangan tayo. Ulitin ko yung sinabi ni Roque, ha? Pakinggan nyo mabuti para maliwanag. Nangyayari sa relasyon natin sa China. Binomba na naman yung dalawa nating barko. Bakit? Kasi ang desisyon ng presidente, talaga makikipag-away na siya sa China kung kinakailangan makikigera. Dapat naman po, masiguro natin na yung ganyang desisyon ng isang presidente at talaga namang desisyon niya ng presidente lamang ay ginawa niya nung siya ay nasa tamang isipan. Dahil kung siya naman po ay nasa impluwensya ng pinagbabawal na droga, lalo na cocaine, baka maling desisyon po yan. Mali talaga yan. Pag nag-decide ka na kung lang naman. Okay? Well, again, sinusundan ko lang yung sinasabi ni Atty. Roque. Kung lang naman. Pero kasi alam nyo, mahirap yung magtapang-tap. Alam mo, nakita ko na komentaryo, duwag ka pala, Coach Oli. Brad, hindi naman suntukan ng laban dito. Gera to. Kawawa naman yung mga sundalo natin, yung mga Marines natin, kung sino-sino makikipaglaban dyan. Akala mo ba yung mga nagdidesisyon na gusto ng gera, lalaban ba yan? Ilalaban ba nila yung anak nila? May alam ba yan? Baka nga hindi makatakbo yan ng 1 kilometro. Baka nga wala ng resistensya yung mga animal na yan. Di ba? Hindi ito sa pagiging duwag. Matapang ka nga, bobo ka naman. Patay ka. Saan ka? Utak ang gamitin. May laban ba tayo sa China? Real talk po, may laban ba tayo doon? Ayaw nyo makipag-usap. Ito, tanong ko lang. This is a very serious question. Is that the best you can do? Ang dami nang dumaan na presidente. Hindi naman tayo ginanyan ng China. Ayan na yung best nyo? Yung PR team nyo? Yan na ang best nyo? Come on. You can do better than that. Napakahina nyo naman. Napakahina nyo naman sa negotiation. Is that your best? Pwe. Hindi kasi kung sasabihin nila, yan na yung best nila. Weak nga kayo. Weak nga kayo. Paano naging best yan? Kasi, pagpapasok ka sa gera, dapat naibigay mo na lahat ng best mo to negotiate. Kasi gera po yan eh. Patay po ang usapan dyan. Buhay po ang usapan dyan. Hindi po to bungangaan. Buhay po usapan dyan. So at least bago tayo magbigay ng buhay, dapat man lang nasabi nyo sa sarili ninyo, we did our best to negotiate peacefully. Bago tayo magtapon ng buhay dyan. And I don't think you're still doing your best. Kung yan ang best talaga, wala na tayong magagawa. Mahina kayong nilalang talaga. Bigla-bigla nagka-problema tayo sa China. Dati wala naman tayong problema sa China. Tanggalin nyo yung EDCA na yan. Tapos ang problema natin dyan. Baka magkusang loob pa. Ang dami nyo kilalang negosyante. Kaibigan ninyo. Nakikipag-deal sa China. Nakikipagnegosyo. And here you are. You cannot even negotiate with China. Come on, guys. It's out. Nasa balita, mga kaibigan nyo. Nakikipagsosyo, nakikipagnegosyo sa China. Because the economy of China is booming. More than the Americans. Americans pa nga umuutang ngayon sa China, di umano. And yet, here we are. Kinakalaban natin yung giant. Instead na nakikipag-negotiate tayo na makinabang naman. Isipin mo, kung nakipag-negotiate tayo sa China at meron silang maibigay na mga negosyo sa atin, gaya ng mga kaibigan ninyo na nakikipag-negosyo sa China,
Bakit? Matatalino yung mga kaibigan yung negosyante eh. Matatalino sila eh. Bakit? Yan, mga negosyanteng matitindi yan. Ano nasa isip nila? Yung mga kamag-anak nila. Yung mga mahal nila sa buhay. Sana ganun tayo instead that we are negotiating to China nang sa ganun mabigyan natin na maraming trabaho kasi isipin mo kung makikipag-tie up tayo at makikipagnegosyo tayo sa Chinese. Ang daming mabibigay na trabaho niyan. Alam mo yung kapitbahay nyo, kayo mga nakatira sa mga mayayaman na subdivision, yung kapitbahay nyo nanghihirap, makikinabang yan kung meron tayong papapasukin ng mga negosyante na Chinese. May pakinabang ang pinakamaliliit nating kapatid na nasa mahihirap na kalagayan. Kung aayusin lang natin yung PR natin patungkol dyan sa negotiation natin sa China. Kung kakalabanin natin, anong pakinabang ng mga kababayan nating mahihirap? Wala. Patay pa yung mga sundalong lalaban. Maghihirap lalo yung mga pamilya. Do we have a chance? Do you want to bet the economy of the Philippines na tutulungan tayo ng Amerika? Wag, ano kayo, hay? Do you believe that's it? Tutulungan tayo ng Amerika? Ha? Hello? Hindi nga kayo pinansin nung pumunta ng Amerika, yung Japan pinansin eh. Sinalubong. Diba? Sana yung pakinabang ng Pilipino isipin natin. Naniniwala kayo dyan? Natutulungan tayo ng Americans? Of course, hindi. Hindi ko rin sila mabiblame. Bakit? Siyempre, uunahin nilang tulungan yung kanilang bansa. Na meron silang usapan na ng Chinese, talagang nagdinegosyo na yung mga yan. Ano ba kayo? Sana unahin nyo yung mga kababayan natin, yung mga mamamayan. Yun ang unahin natin. Hindi yung kung ano-ano, kung sino-sino. Ngayon po, kinakailangan talagang magsalita ang presidente. Kinakailangan maging transparent. At kung talagang siya ay nasa impluwensya ng pinagbabawal ng gamot, yan po siguro ang nagbibigay linaw kung bakit ang mga taong walang mandato, gaya ni First Lady Lam at gaya ni Speaker Martin Romualdez, ang nagdedesisyon para sa presidente. Itanggi niya, aminin niya, or qualified pag-aamin na gumamit na ako dati pero hindi na ako gumagamit ngayon. Pero hindi na po pwedeng manahimik. Yun. Actually, pwede naman ganun sabihin, di ba? Magkaroon man lang ng parang pinakinggan ba yung taong bayan? Kasi ngayon, ang sigaw ng marami, di umano, itong gobyerno natin bingi. Nagbibingi-bingihan. Ini-snub tayo. Gino-ghosting tayo. Sana man lang pwede niyan sabihin, inaamin ko dati, pero ngayon wala na. I-address man lang yung issue. Kasi ang nagiging problema, tulad nun, may sinabi si Tatay Digong ng bangag. Instead na i-deny niya or i-confirm niya, anong sinabi niya? Fentanyl. Lihis na naman sa issue. So yung question na kung totoo bang bangag ka or hindi rin nasagot. And here we are again. Ito na naman ang usapan. Ito may narinig tayo sa vloggers. Meron na namang rally daw sila. Yan ang pag-uusapan natin mamaya. May rally na para mag-resign si BP Sara. May usapin na patungkol dyan sa gentleman's agreement. Hindi nasasagot. Alam mo po, ang nakakabinging sagot ng gobyerno sa katanungan sa pag-iimbestiga diyan sa Senado ni Senator Bato, lihis sa issue. Lihis sa topic. Iba po ang kanilang iba ang kanilang sinasabi. Iba ang kanilang sagot. Hindi nyo po ba napuna?
Kaya tuloy lalong nagagalit ang taong bayan kasi parang iniisnab. Parang niyuyurakan, hindi na pinapansin, hindi na nakikinig sa taong bayan itong pamahalaan na ito. May tanong, may malaking issue, iba ang sagot. Sana, pagka may malaking issue, harapin. Patotohanan or itanggi with evidence. May paulit-ulit po na na komentaryo. Basahin na nga natin ang magsawa kasi may nagba. Oh. Okay, sabi ni Mr. Latigo TV, mga miyembro bugok na itlog, rating 64% si Bongit, bagsak trust rating 33%. Sana po wag nating gawing paulit-ulit po yung komentaryo, ha? Whether kayo po ay pabor sa gobyerno o hindi kayo pabor sa gobyerno, pro man kayo or opposition man kayo, parehas man tayo na pinapaniwalaan or hindi, it's all the same. Wag po paulit-ulit, ha? Okay, thank you po. Tuloy tayo. At hindi na po pwedeng I will not dignify that with a response kasi under the rules of court po, na-authenticate na ang written documents na tinatawag nating PIDEA leaks. Nako naman, Senator Bato, wag naman pong balat sibuyas. Talaga naman pong tanong lang naman yun kay Maharlika. Hindi naman niya sinasabing bayad na kayo ni First Lady. Ang sinasabi niya, nabayaran na ba kayo ni First Lady? Itanggi, tapos na po yun. Pero naintindihan po namin ang itong sentimiento because after all, the fact na kayo lang ang senador na unang-una nagdesisyon na ituloy ang pagdinig na yan, abay talaga naman baka pwede na rin kayong pag-inita ng presidente at lalong-lalo na ni First Lady sa panahon na kayo po'y nagre-re-election. So ako po, saludo po ako sa inyo dahil talagang yan po ay katapangan na bagamat pwede kayong edsepuerahin na as a re-electionist, tinuloy nyo ang pagdidinig. So siguro dapat talaga si Maharlika will also offer some kind of an apology. Ayan, so ayos naman po yan Paipaliwanag ko lang konti. Dapat ako, para sa akin, valid naman po yung explanation ni Atty. Roque na hindi naman dapat pinatulan na ni Senator Bato si Maharlika. Siyempre, senador ka Dapat hindi naman niya sinabing bayaran ka pagtatanong lang naman. But on the other hand, may punto rin naman si Atty. Roque na mahirap din naman yung ginagawa ni Senator Bato kasi medyo delikado po yan. So, dapat naman mag-apologize si Maharlika. Pero, napanood ko, nag-apologize naman siya. Mukhang okay na. So, okay na to. So, diretso tayo sa pagdinig. Ulitin ko po, hindi po natin hindi ko po pinagbibintangan ng administrasyon ngayon. Okay? Sa katunayan, kaya nga gusto ko ng drug test para maliwanagan ang taong bayan. Hindi, kasi kung ako'y convinced na siya ay gumagamit na agad, hindi na kailangan ng drug test. Kaya nga sinisigaw ko ang drug test para malaman ng taong bayan. So hindi po tayo nagbibintang. Ulitin ko po. Okay? So, wala na Wala na talaga. Ako po, naniniwala with all honesty, kahit ano pong gawin, halimbawa, siraan ng Duterte, ipasok ang China, etc., kahit ano pang sabihin, unless mag-drug test ang taong bayan, hindi na maaalis yung duda dito kay President Marcos. So, hindi niya na pwedeng takbuhan yan. Siyempre, nag-aalangan na rin ng taong bayan sa mga desisyong ginagawa niya kasi kung siya ay under the influence. Again, kung lang So, nagbipresenta po tayo ng dapat kasi kung inosente ka naman anong masama di ba? Simple lang naman yun. Hindi naman kakain ng oras yun, saglit lang yun. Dahil hindi naman tama po
na talagang isinugal nyo na ang inyong political career, tatanungin pa na kung ikaw ay nabayaran. Pero yung mga sinasabi ng PIDEA, naku, wala po sa akin yon. Kung akong West, hindi ko po bibigyan ng halaga yon. Kasi unang-una, ang sinasabi nila, wala raw sa kanilang documents yon. Eh, hindi na po kinakailangan yon. Ang importante lang po talaga, ma-authenticate ang document. Ganun lang po ang laws of evidence. Now, kung paniniwalaan ng judge o hindi, bakit naman magsisinungaling po yung PIDEA agent sa isang pangyayari na nangyari na napakatagal na? Ang nangyari, yung buong hearing nakatutok, so paano na-leak? Pero sa akin, pwede na rin yun. Kasi kung pinag-uusapan nila na paano na-leak yung document, ibig sabihin, inamin na rin ng PIDEA na totoo yung dokumento. Yo, medyo na-corner sila doon, ano? Ang issue po kasi dito, dapat kung gumagamit ba o hindi gumagamit. Yun ang dapat inimbestigahan sa Senado. Ang naging issue doon, parang ang inimbestigahan nito, paano nag-leak? Paano kung nag-leak? Hindi ibig sabihin, meron ang ebidensya. Di ba? Kung ididemanda si Maharlika dahil nag-leak ito, hindi ibig sabihin, totoo. Tama, mali? Totoo yun. Kasi nag-leak eh. Di ba? Kasi ang sasabihin nila, fake yan. Fake. Hindi, ang pinag-usapan doon, paano nag-leak? So, ibig sabihin, kung may nag-leak, totoo yung dokumento. Kaya lang nalihis doon eh. Yun ang pinag-uusapan. Pero napaganda na rin. Pangalawang pinag-uusapan dito, yung demanda yung pagkatao ni Sir Jonathan. Hindi ko maintindihan. Siya ba ang principal accused o principal na iniimbestigahan doon? Hindi naman siya eh. Ayan, tuloy, pati si Maricel Soriano, papatawag, no? Sabi dito ni Phil Canadian Family Vlog, buti magaling si Morales at may tapang. Alam mo na, observe ko yun. Nung investigasyon, hindi ko nakitaan, ito honest in my opinion lang, hindi ko nakitaan si Sir Morales, si Sir Jonathan Morales, ng yung, alam mo yung witness kung nanghuhula eh. Siya talagang dire-diretso. He is very confident. Pag tinignan mo talaga, confident siya. Kasi kahit bali-balik ta rin, kahit sabihin nyo masama akong tao, parang ganun eh. Kahit matagal na yan. Alam ko yan kasi ako gumawa. Kahit anong ibintang nyo sa akin, bahala kayo. Basta totoo yan. Totoo yan, dokumento na yan. Hindi nga, sabi niya una nga, nagalit daw siya kay Maharlika eh. 'Di ba? Kasi ba't nilik? Nadamay siya doon. Malalagay siya sa alanganin. Malalagay sa alanganin yung pamilya niya. 'Di ba? Paano yan, Coach Oli? Kasi may nagtatanong. Kung yung document na yan, kasi may mga nagbe-message sa akin ng mga trolls eh. Nababasa ko yung komentaryo. Coach Oli, paano kung di-fake news ka? Paano kung hindi totoo yung dokumento? Hindi magmumukha kang fake news, Coach Oli. Kaya nga iniimbestigahan eh. At alam nyo, even si Senator Bato, sinabi niya, naniniwala siya doon sa document. Galing sa bibig niya, twice kong nadinig. Nadinig ko nung sa Senate hearing at nadinig ko rin sa interview sa kanya kanina sa SMNI. Nadinig ko na siya ay naniniwala na tunay yung document. Authentic, genuine, tunay. So, ibig sabihin, naniniwala din siya nare-raid din, possibly, yung isang artista at si BBM. Babalik tayo ngayon sa istorya. Paano natin masusolusyonan ito? Drug test ulit.
Paano nga kung fake yan? Bahala na kayo. Kaya nga may investigasyon eh. Di ba? Paano kung nagsasabi ng totoo yung PIDEA dahil yan ay fake? O di imbestigahan. Lalabas naman ng katotohanan yan eh. But as far as I'm concerned, in my honest opinion, nakita ko po kung paano sumagot si Sir Jonathan Morales. Dire-diretso. Alam niya kung ano yung sinasabi niya. At tandaan niyo po, napaka-importante ng motive. Okay? Anong motive? Anong mapapala ni Sir Jonathan para siraan ang presidente? Politiko ba siya? Mahahalal ba siya? Tatakbo ba siya? Hindi naman. Kahit ako, halimbawa ako si Sir Jonathan, matatakot pa nga ako para sa sarili ko eh. Because that is not an easy job. That is not an easy decision to make. Kasi kung may pamilya si Sir Jonathan, hindi ko po kasi natanong, kung may pamilya, madadamay dyan. Very possible na madamay. Pati buhay niya, delikado. Sa tingin nyo, madali yung ginawa niya? Hindi po madali yun. Hindi po madali. Kasi lahat ng kaso niya kakalkalin. Alam naman natin, nangyayari na ngayon yan. Yung patay na kaso nga ni Pastor Kibuloy, kinakalkal eh. Nangyayari ngayon yan. Kakatakot yan. Kaya nga sabi ko, suportahan natin yung tao. Okay? Ngayon, paano kung hindi totoo? Bahala ng Diyos sa kanya. Diba? Ang importante dito, nasa Senado. Kasi puro haka-haka yan eh. Tandaan nyo ha, sinabi yan ni PRRD before the election. Marami lang hindi nakinig. And I'm not one of them. Kasi that time, nakinig ako kay Tatay Digong. Naniwala ako kay Tatay Digong. Marami lang hindi nakinig. Ngayon, yan na talagang usap-usapan. Bumalik-balik na yung issue na yan. Masyado nang malaki.